Sayang naman mga pre, itong si Dennis Padilla ay nagpapansin po ano. Basahin ko natin ito. Hindi ko alam kung bakit ito biglang nagpapansin. Yung laos na artista, okay? Biglang nag-ingay, okay? Wala nga itong alam sa politika. Wala pang alam kung paano ayusin yung kanyang, alam nyo na, yung magulo nilang pamilya, di ba? Pero para sa akin, bago ka sana makialam sa politika, dapat kasi gusto mo maayos yung Pilipinas di ba? Simulan mo muna sa pamilya mo. Di ba? Hindi yung hindi yung babanat ka lang ng babanat. Kung totoo man po ito, kasi viral po ito ngayon mga pre. Ayun nagkalat na po ito sa TikTok, Facebook, di ba, na itong si Dennis Padilla ay, yun nga, di umano, merong nagpaparinig, di ba? May parinig. Basahin po natin ito mga pre. Sabi niya, "Dear Sick Vince, alam ng taong bayan na lalong mahirap ang trabaho mo ngayon kasi alam mo na kung sino ang mastermind ng nakawan pero di mo siya pwedeng ilaglag. Sana maawa ka sa mga Pilipino. Just tell the truth para sa ating bansa." Diba? Hindi na kayang ilaglag. Sino po ba yung tinutukoy nitong taong ito? Hindi naman po tayo bobo, nakakaintindi naman po tayo ng Tagalog, okay? Wala, para sa akin mga pre, sino pa ba? Sino pa ba? Walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Siya po yung dinidiin dyan. Okay? So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon mga pre, pero syempre, bago po tayo mag-tuloy-tuloy dyan sa ating reaction ngayon, and kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre mga pre, meron tayong TikTok, may Facebook tayo. Sana po inyong suportahan mga pre. Ayan. Okay? Ayan sa mga bagong subscribers natin dyan, pasalamatan ko lang po kayo. Maraming salamat po sa inyong suporta dyan sa ating YouTube channel. So, ito na nga, ito na naman tayo. Okay? Ito na naman tayo sa ating topic ngayon mga pre, Isa na namang artista. Kung kahapon, kahapon ba o nung isang araw? Kung kahapon o nung isang araw, artista yung ating topic na nagbida-bida, artista na naman po ngayon. Okay? May panibagong pasabog si Dennis Padilla. Yung komedyanteng naging political analyst bigla. Komedyante, tapos naging political analyst. Di na kasi patok yung kanyang mga, ngayon hindi na patok yung kanyang mga comedy. Naumay na yung tao, di ba? Biglang nalaos. Well, lahat naman talaga ng tao nalalaos, di ba? Kasi kung araw mo yan, kasikatan mo yan. Pero pagdating ng panahon, bibigay na naman yan sa iba. Ganun talaga ang buhay, di ba? Kaya nga lang, biglang naging political analyst. Okay? Sabi, di umano, ni Dennis Padilla, ito nga yung sinabi niya, "Dear Sick Vince, alam ng taong bayan na mahirap trabaho mo kasi alam mo kung sino ang mastermind ng nakawan. Pero di mo siya pwedeng ilaglag. Sana maawa ka sa mga Pilipino. Just tell the truth para sa ating bansa." Grabe ito mga pre, ito yung tunog matalino. Tunog matalino yung galawan ni Dennis Padilla. Pero lason ang laman. Alam mo, Dennis, may tanong lang, okay? Kailan ka naging investigador? Tanong lang si Bullpointman. Bigla kang naging investigador, may hawak ka bang ebidensya? O puro marites files lang? Na galing sa kanto ng social media? Ano sa tingin mo, Dennis Padilla? Baka mamaya, sa kaka-browse mo ng mga Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, baka dyan lang napulot yung mga ebidensya na yan. Depende naman, kung talagang ang ebidensya, diba, may pag-amin, maniniwala tayo dyan. Pero kung haka-haka lang din, mahirap yan. Diba?
Oh, kung talagang may mastermind ka na sinasabi, ilabas mo na. Oh, huwag puro parinig. Oh, kasi kung parinig lang, mas bagay ka sa teleserye. Hindi po sa political issue. Ha? Hindi ka bagay dito sa politics. Layo eh. Hindi kami sanay. Ha? Para kasi Ruben Padilla, oh, nagiging ano na, action star na sa Senado. Oh, hindi naman po, akala niya siguro yung pagiging senador ay ano po, yung tawag yan, pagiging artista. Hindi po, senador, gagawa ka ng batas, hindi ka magbida-bida. Oh, diba? Alam mo, Dennis, nakakalungkot talaga, maraming nalungkot. Oh, imbis na gamitin mo ang platform para sa mapasaya yung mga tao, eh ginagamit mo sa pagpaparinig. Diba? Oh. Ginagamit mo sa pagpaparinig. Oh. Tama po ba yun? Walang ebidensya eh. Pangit naman paparinig. Bago ka magsalita, dapat nakaprepare kang papakita sa taong bayan, di ba? At yung linyang maawa ka sa mga Pilipino, nandyan po. Yung linyang maawa ka sa mga Pilipino. Wag mo kaming i-guilt trip. Ang totoo, mas naaawa kami sa mga taong nilaso ng maling mga impormasyon. Ang mga Pilipino tapat sa gobyerno, nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis. Sila yung tunay na apektuhan sa mga ganitong paandar mo, Dinis. Ha? Malilito yung tao eh. Malilito yung tao. Ano ba talaga totoo? Siyempre, laos kang artista. Oh. Malilito sila. Nagsalita yung laos eh. Oh. Kung gusto mong makatulong sa bansa, gamitin mo yung boses mo sa tama. Hindi sa puro lang parinig. Diba? Kasi tandaan mo, hindi lahat ng tahimik ay kasabwat. Minsan, yung tahimik, nagtatrabaho, katulad ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi mo nakikita yan. At yung maingay, madalas sila yung walang ambag. Sino ba yung walang ambag na maingay? Parang latang walang laman. Dinis Padilla, respeto naman. Bilang artista. Artista ka eh, magbigay respeto ka. Pero wag mo sanang gawing script ang katotohanan. Hindi lahat ng plot twist ay totoo. Lalo na kung ang twist galing sa fake news. Sabagay, wala ka namang pinangalanan, di ba? Pero, eto lang, masasabi ko dyan. Kung talagang totoo yung mga sinasabi mo, pangalanan mo. Alam mo palang magnanakaw, pangalanan mo. Diba? At hindi mo pangalanan. Kami excited kami marinig kung sino yan. Puro ka kasi puro ka parinig-parinig lang. Hindi maganda yan. Bukod sa pagiging komedyante mo, marites ka na pala ngayon. Wag ganyan. Pangit yun. Diba? Kung alam mo sino yung magnanakaw, ako niya, papangalanan ko talaga. Papangalanan ko talaga. Diba? Halimbawa, si Digong, Rodrigo Rua Duterte, magnanakaw. Papangalanan ko yan. Diba? May ebidensya po kami. Ang taong bayan may ebidensya po. Bakit? Umamin po siya sa media na magnanakaw si Digong. Nagnanakaw daw siya, nangungurakot, pero ubos na. Diba? Ubus na. Gayahin mo kami. Nagda-drop name. Pero hindi lang basta drop name, diba? Na kahit fake news, magda-drop name kami. Hindi naman kami ganun eh. Ay, syempre, ayaw naming masira yung tiwala sa amin ng mga Pilipino. Diba? At syempre, sa mga nakikinig ngayon, think before you share. Okay? Kasi minsan, ang pinakamalakas na ingay galing sa pinakawalang laman yung utak. Parang si Sara Duterte, di ba?
Oh. At kung talagang para sa bayan, edi sana hindi mo ginamit ang pangalan ng iba para lang magpasikat. Eh, nauna na po si Bayaning magpasikat. Kinagat ng mga vloggers. Ewan ko lang kung kinagat ng media. O, kinagat din pala ng media. Sumunod ka naman. Aba, biglang yung mga laos, nagsunuran na. Antibay nyo. Oo. Oh, kaya dinis, ito lang masasabi ko sa'yo, ha. Oh, comedy ang forte mo. Huwag mong gawing tragedy ang reputasyon mo. Kung gusto mong magpatawa, sige. Pero huwag kang gumawa ng kwentong pwedeng makasira sa ating bansa. Kasi ang pinag-uusapan dito, bansa. Bago ka magsalita, tingnan mo muna yung sarili mo. Kahit paano may pangalan ka eh. Laos ka nga lang, di ba? Oo, kahit paano may pangalan ka. Pero, isipin mo, magsasalita ko nang walang ebidensya. Ako mapapahiya dito. Oh, isip-isip ba? Ha? Gamitin mo ito. Gamit-gamit din ng utak. Ano? Yun lang naman gusto namin. Gamit-gamit lang ng utak. Ha? Hindi ko binabanatan yung pagkatao mo. Wala akong pakialam dyan. Eh tayo, andito lang tayo sa issue. Ha? Huwag mong gagawin yan. Maawa ka sa ating bansa, Dennis Padilla. Ha? Wag gaya-gaya. Tapos na si Tapos na si... sino nga yun? Hindi ko maalala yung pangalan. Laos kasi. Kasi Bayani. Tapos na siya. Tapos nung nakita mo medyo nag-viral, susunod ka naman. Wag ganun. Nakakahiya naman. Ano yun? Yung mga artista noon, bigla nang naging political, ngayon? Analyst. Hindi maganda yan. Wala kayong alam dyan, ha? So, mas maganda, lang siguro kayo, manahimik na lang. So, ito naman yung pag-usapan natin ngayon, mga pre, itong patungkol naman dito, no, sa bilateral meeting with Japan. Okay? Sa Japan naman po tayo. So, ito po yung ating talakayin, mga pre. Diba? Isang makasaysayang sandali na naman ang nasaksihan ng entablado ng international diplomacy. Sa 2025 bilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas at Japan, muling pinatunayan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang bagong Pilipinas ay may boses. May paninindigan at may direksyon. Hindi ito simpleng pagpupulong. Ito ay diplomacy in action. Dito ay pinakita ni PBBM na ang Pilipinas ay hindi basta-basta kakampihan uutusan. Kundi respetadong partner sa rehiyon. Pinag-usapan nila ang economic cooperation, maritime security, renewable energy at teknolohiyang magpapaangat sa ekonomiya ng bansa. At alam mo ba, Japan mismo ang lumapit para palakasin ang ugnayan sa Pilipinas. Dahil nakikita nila ang leadership at stability na dala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Diba? Hindi na tayo yung bansang laging humihingi ng tulong. Ngayon, tayo ang pinagkakatiwalaan. Saan ka pa niyan? Habang iba ay puro ingay at pamumulitika, si PBBM tahimik pero matindi ang galaw. Habang ang iba ay nag-aaway sa loob ng bansa, siya naman ay nagtatag ng partnership na magtatagal ng dekada. Yan ang liderato na hindi lang para sa ngayon, kundi para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Kaya sa mga nagsasabing walang ginagawa si Pangulo, pakiusap lang, tumingin muna sa mundo bago magreklamo. Diba? Dahil habang kayo ay nagbibilang ng chismis, ang Pangulo natin ay nakikipaglaban para sa posisyon ng Pilipinas sa global stage. Ito ang leader na may respeto sa dayuhan. Pero higit sa lahat, may malasakit sa bawat Pilipino. Si PBBM tahimik, kumikilos, at syempre, malakas yung resulta.
So yun po si Pangulo at palakpakan po natin ang ating mahal na Pangulo. So anyway, yun lang naman yung ating reaction dito mga pre. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel. And pero syempre, bago po tayo magtapos, ayun kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. And syempre mga pre, meron tayong TikTok, Facebook, ayan ha. Sana po yung suporta. Sa mga bago nating subscribers, huwag kalimutang mag-subscribe. At syempre, maraming salamat po. Kita-kits po sa susunod na video.